na-assign sa akin yung karakter na kung saan tinatawag na peacemaker. At sabi riyan sa ating title, peacemaker will be called the children of God. Kaya ang tanong ko, gusto mo bang tawagin kang anak ng Diyos? Yes, sabi ni Jester. Very good, Jester. At makinig ka para maintindihan mo kung paano ka pwedeng tawagin ng ibang tao. Hindi ikaw ang magsasabi na, ako anak ng Diyos. Sa halip na maririnig mo sa ibang tao, anak niya ng Diyos. Okay? So, tingnan natin kung ano yung mga matututunan natin dito. Sa ating topic na peacemaker. Sa Tagalog, ano nga ang peacemaker? Tagapagpayapa, sabi ni kapatid, no? Tagapagpayapa. So bakit kailangan ng tagapagpayapa? Paano magkakaroon ng tagapagpayapa? Paano maging tagapagpayapa? Bakit? Ano bang meron, di ba? Alam nyo ba na ang baby, kahit si Gamalia, andyan ba si Gamalia? Kapag pinanganak ang baby, maraming nagsasabi na dahil wala pang nagagawang kasalanan yan, angel daw yan. Hindi po totoo yon. Unang-una, ang angel ay spirit beings. Pangalawa, ang bata ay may dugong makasalanan pa at hindi pa nakikilala si Jesus Christ. Kaya nakasalalay ang faith nila sa kanilang parents. Kaya ang parents, napakalaki ng pananagutan ba yon tawag doon, na sa Diyos, na mapalaki sila ng naaayon sa pananampalataya. No? Kung hindi natin to nagagawa at mayroon pa pong pagkakataon, no? Kahit medyo maedad na yung although mahirap magturo, pag matatanda na ang mga anak natin, sisimulan nating magturo ng faith, no? Tamang doktrina sa kanila, mahirap. Pero tutulungan tayo ng Diyos. Kaya habang may buhay, pwede nating tulungan ang ating mga anak na manampalataya at kumilala sa Diyos. Dahil lahat ng taong ipinapanganak ay nakahiwalay sa Diyos. Ang dugong makasalanan ay minamana ng lahat. Bakit natin sinasabing dugong makasalanan? Dahil nagkasala ang ating first parents at lahat tayo galing sa ating first parents na si Eva at si Adan. Kaya kinailangan ng dugo ni Jesus Christ para tubusin ang ating dugong makasalanan. Okay? So, lahat ng taong hindi pa kumikilala kay Kristo, nangangailangan ng pagkakasundo sa Diyos. Bakit ko sinasabi to? Kailangan ng pakikipagkasundo. Dahil ang reconciliation o ang pakikipagkasundo sa Diyos lang manggagaling. Siya ang nag-set siya ang gumawa ng paraan para makipagkasundo ang tao sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang anak. So ano ang reconciliation? It is the means by which we are able to achieve peace with God. So, kailangan talaga, dahil ang Diyos ang may akda ng pagkakasundo, at ang pagkakasundo ay paraan upang makamit daw natin ang kapayapaan sa Diyos. Bakit natin kailangan makamit ang kapayapaan sa Diyos? Kasi kapag may kapayapaan ka na sa Diyos, may relasyon ka na sa Diyos, mararanasan mo na yung tunay na kapayapaan sa sarili mo. Ikaw mismo makaramdam niyan. Meron kang kapayapaan o mapayapang buhay na damang-dama mo at mula sa kapayapaang iyan, doon ka pa lang din magkakaroon o pwedeng posible na magkaroon ka ng kapayapaan sa kapwa mo o sa ibang tao. Okay? So, para magkaroon para maging peacemaker tayo, kailangan muna natin ng peace with God. Kailangan na reconcile na tayo sa God. At kung may peace na tayo sa sarili natin, nadama natin yan, magkakaroon tayo ng kapayapaan sa ibang tao. At marami sa scripture, sinabi yan sa scripture, maraming verses ang nagpatunay niyan. Alin nga? Pipindutin ko dito, anak? Baba? Ayan. So, unahin natin yung key verse natin para sa araw na to. Matthew chapter 5, verse 9. Ang sabi riyan,
Pinagpala ang mga gumawa o gumagawa, alam ko, gumagawa ng paraan para sa kapayapaan. Sapagkat sila ay, ituturing na mga anak ng Diyos. So hindi lang ito yung gusto mo lang ng katahimikan. Kung hindi, gumagawa ka ng paraan para magkaroon ng kapayapaan. Okay? So, ayan na. Ito, isa-isahin natin, ha? Sabi rito sa Romans 15:33, sumainyo nawa ang Diyos na pinagmumula ng kapayapaan. Malinaw po, ang kapayapaan ay galing sa Diyos. Verse 16 ng chapter 16 verse 20, ang Diyos ang bukal ng kapayapaan at malapit na niyang pagpasukuin sa inyo si Satanas. Imagine niyo po, napakagandang verse at nakaka-amaze yung verse na yan. Kung next time pag-aralan natin mabuti yan. Ano? Verse 33 ng 1 Corinthians 14, sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan. So, kapag may magulo, wala doon ang Diyos. Ano? Dahil ang Diyos ay Diyos ng kapayapaan. Okay? Philippians 4:9, isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutunan, tinanggap, narinig, at nakita sa akin. So yung mga nagbasa na ng mga letters o epistles ni Paul, nakita natin dyan, sa tagal na natin dito, napakarami na nating natutunan, tinanggap at narinig at nakita sa Kanya. No? Sa gayon, ang sabi, kung magkagayon, kung isinasagawa mo yan, lahat ng natututunan mo, ang sabi, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Malinaw po ba? 1 Thessalonians 5:23, nawa ay lubusan kayong gawing banal ng Diyos. Posible, no? Na siyang nagbibigay ng kapayapaan. At nawa ay panatilihin niyang walang kapintasan ng buo ninyong katauhan. Napakagandang panalangin. Pag-pray natin ito para sa bawat isa, no? Ano pa? Ang Espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Diba? Panatiliin na walang kapintasan ng buo ninyong katauhan. Ang Espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Ipagdasal po natin yan sa lahat ng para sa lahat ng mga mahal nating pamilya. Hebrews 13 verse 20, ang sabi riyan malinaw, ang Diyos ng kapayapaan ang siyang muling bumuhay sa ating Panginoong Jesus. So hindi si Jesus Christ ang bumuhay sa sarili niya, dahil hindi siya ang Diyos, no? Siya ay anak ng Diyos. Binuhay siya ng ating Diyos dahil ang Diyos ng kapayapaan ang bumuhay sa Kanya na naging dakilang pastol ng mga tupa dahil sa Kanyang dugo at nagpatibay sa walang hanggang tipan. At Romans 5:1, nilinaw po dyan. Tingnan nyo kung anong linaw ng scripture na yan. Sabi riyan, Bago natin basahin yan, meron akong gustong sabihin. No? Napansin niyo kung gaano kadalas binanggit na ang Diyos ay Diyos. Diyan sa mga binasa nating scripture from New Testament yan, nakita natin na ilang paulit-ulit, napakadaming beses na sinabi na ang Diyos ay Diyos ng kapayapaan. At ang paraan ng Diyos upang dalhin ang kapayapaang yan sa tao o sa sangkatauhan ay sa pamamagitan ng kanyang plano ng katubusan. Ano yung plano na yon? Isang plano na maling nagpanumbalik ng relasyon ng tao sa Diyos. At yun ay sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus Christ. Ang plano ng katubusan ng Diyos, ang gawaing iyon, ang nagtatag ng kapayapaan na ginawa ng ating Panginoong Jesus Christ. Siya ang naging tulay ng pagkakasundo sa pagitan ng tao at ng Diyos. At dahil sa sakripisyo ng ating Panginoong Hesukristo, at yan ay dahil sa biyaya ng Diyos, dahil sa kanyang awa at kabutihan, inayos ng Diyos lahat yan.
na ialay ang kanyang anak ang buhay ng kanyang anak sa krus, di ba? Upang tayo ay magkaroon ng mapayapang relasyon sa Diyos. Alam nyo na bago nyo tinanggap si Kristo sa inyong buhay, wala tayong ganong mapayapang relasyon sa Diyos, no? Alam natin 'yan, no? Kaya nilinaw 'yan sa Romans 5:1. Sabi diyan, sapagkat napawalang sala tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Paano ka napawalang sala? Ng pananampalataya. Mayroon na tayo ngayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. So malinaw po, no, na ang dahilan kung bakit tayo nagkaroon ng kapayapaan ay dahil sa Panginoon, sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo at nagkaroon tayo ng kaugnayan sa Diyos. Tayo ay may kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan niya at dahil sa kanyang sakripisyo sa krus at sa ating pananampalataya sa kanyang natapos na gawain, tayo ngayon ay nasa kalagayang may mapayapang relasyon o kapayapaang relasyon sa Diyos. At ngayon, kapag ikaw ay may relasyon na peaceful sa Diyos, doon pa lang natin mararanasan yung tunay na nagmo-mold sa atin o humuhubog sa atin na isang mapayapa at maayos na relasyon sa ating sarili. At kung meron tayong kapayapaan sa ating sarili, sa ating kalooban, peaceful tayo dahil sa ating kaugnayan sa Diyos, magkakaroon na rin tayo ng kapayapaan sa iba. No? Pwede. Dahil yung mga kabalisahan sa isip mo, lahat ng mga kaguluhan dyan sa isip mo, nung tanggapin mo ng buo ang ginawa ng iyong Panginoon para sa'yo, natamo mo ang kapayapaan sa kaloob-looban mo. Ramdam mo yan. Alam kong nararanasan natin yan. At kung hindi mo pa yan nararanasan, tanungin mo ang sarili mo, nakipag-isa na ba talaga ako kay Jesus Christ? Nang sa gayon, magkaroon ako ng mapayapang relasyon sa Diyos. Okay? Kung hindi pa, may pagkakataon ka pa kasi nakakapag-isip ka pa. So, gawin mo yan, mga kapatid. No? At habang nagpapatuloy tayo sa pagbabasa natin o pag-aaral natin ng sermon sa bundok na to, or Sermon on the Mount, makikita natin na karamihan sa itinuro dyan. Pag binasa niyo po yung Matthew 5 hanggang 7, makikita mo dyan yung tinuro na kung paano maipamuhay yung kapayapaan na yan. Kapayapaang nasa ating sarili at kapayapaang pwedeng mangyari sa pamamagitan ng pakikitungo natin o mapayapang pakikitungo natin sa iba. So, natapos na natin ang mga kingdom character or tinatawag nating beatitudes. Nag-start tayo sa humility. Alam nyo na yung meaning ng poor in spirit or humility. Naintindihan mo na kailangan mong aminin sa sarili mo na hindi mo kayang mabuhay kung wala ang Diyos. Kaya lumapit ka sa Diyos at naintindihan mo, dahil naging humble ka, naintindihan mo na, naging aware ka na ang kasalanan na naghihiwalay sa'yo sa Diyos. Kaya ang nangyayari sa'yo, nagmo-mourn to sin ka. At kapag naranasan mo na nagsisi ka na sa kasalanan mo, naging mapagpakumbaba ka, nagsisi ka sa kasalanan mo, ayaw mo, nagluluksa ka kapag nawawalay ka sa Diyos, no? Nalulungkot ka sa pagkakahiwalay mo sa Kanya at humingi ka ng tawad. Nagsisisi ka, inaalis ng Diyos yung mga hadlang sa inyong relasyon. Ito ay sabi ko, individual God siya, relasyon ng bawat isa sa atin, relasyon sa Diyos. Ha? Hindi ko pwedeng sagutin si Jester, sagot ko na si Jester kay God. Hindi pwede yun. Kailangan si Jester kilalanin na kailangan niya ang Diyos, magpakumbaba siya sa Diyos, maintindihan niya na ang kasalanan ay nagwawalay sa Diyos, kaya nalulungkot siya pag nagkakasala siya, mihingi siya ng tawad. Kapag nangyari yun, nagiging meek na siya. Nagiging handa siyang tumanggap sa mga aral. May puso na siya na handang tumanggap
sa aral na tinuturo ng salita ng Diyos. Nagpapasakop siya sa Diyos at humihingi ng gabay sa Diyos. Yun yung meek, no? And then after meek, natutunan natin yung hunger and thirst for righteousness. Matindi ang pagnanais natin na maintindihan ang matuwid o paano maging matuwid. Lagi tayong nananabik o nauuhaw sa katotohanan ng salita ng Diyos. Gusto nating mamuhay ng tama o naaayon sa kalooban ng Diyos. At pag nangyari yon, nagkakaroon ka ng pusong mahabagin, no? Marunong ka umunawa sa kapwa mo, yung tinatawag na merciful, no? Marunong ka umunawa sa kapwa mo, marunong ka magmalasakit sa kapwa mo, at pinapatawad mo ang kapwa mo kapag nagkakasala sa iyo. Sumunod na beatitudes, yung pure in heart. Naging malinis ang puso mo, at kapag naging malinis ang puso mo, dun pa lang papasok yung kakayanin mo ng maging peacemaker. So, bakit ko inisa-isa uli ito sa atin? Una, naging humble ka, nag-mourn to sin ka, naging meek ka, you hunger and thirst for righteousness, naging merciful ka, nagkaroon ka ng pure heart that sees God. And then ngayon, kakayanin mo na maging tagapamayapa o maging peacemaker. Kasi hindi ako naniniwala na ang isang tao ay magiging tunay na tagapamayapa kung hindi mo na niyan naranasan yung lahat ng pag-uugali na binanggit natin. Okay? So, kailangan mo munang maintindihan na ikaw ay nangangailangan ng humility, ng meekness, ng lahat na yon na pinag-usapan natin. So, another thing na makikita natin sa Sermon on the Mount, makikita natin na tinuturoan tayo ni Jesus Christ na ibigin ang kaaway. Love your enemy. Matindi yan hindi yan ordinary, kakaiba yan. Yan yung tinatawag na pag-ibig ng Diyos. At yung pag-ibig na yan, ang siyang mag-aalis ng galit sa puso mo. Mag-aalis ng mga kung ano-ano pagiging judgmental mo. At siya rin ang magtutulak sa'yo sa tunay na kapayapaan na hinahangad mo. Walang tao dito ang hindi nagnanais ng peace. Na? So, at makikita rin natin na tinuro ni Jesus Christ sa Sermon on the Mount ang kahalagahan ng pagpapatawad. Sa buong ministry ni Jesus Christ, paulit-ulit niya yung itinuro na patawarin natin ang iba o ang mga nagkasala sa atin, gaya ng pagpapatawad sa atin ng Diyos. Dahil kung hindi raw tayo magpapatawad sa mga nagkakasala sa atin, hindi rin tayo patatawarin ng Diyos, di ba? Nilinaw niya yan. So, mahalaga ang pagpapatawad. Bakit? Kasi, kung hindi ka nagpapatawad, paano kayo magkakasundo ng taong hindi mo pinapatawad? Hindi mangyayari yon, di ba? So, kasama yan. Importante rin yung pagpapatawad. Pagkatapos, tinukoy din ni Jesus Christ yung tinatawag nating golden rules. Alam niyo yung golden rules? Di ba? Gawin mo sa iba yung nais mong gawin nila sa iyo. Di ba? Yung golden rules. Kaya lahat ng bagay, kaya sa lahat ng bagay, gawin ninyo sa iba ang nais ninyong gawin nila sa inyo. Yan yung prinsipyo na nagtuturo sa iyo ng tunay na pagmamalasakit sa kapwa. Meron kang empathy, alam mo kung paano lumagay sa kanilang kinalalagyan, marunong kang gumalang. At yan yung pundasyon ng mapayapang kung marunong kang magmalasakit, marunong kang empatya, at marunong kang gumalang sa kapwa mo, may magandang pundasyon ka para magkaroon ka ng mapayapang pakikitungo sa iba. Okay? Sa bandang huli ng sermon, tinuruan din tayo ni Jesus Christ na iwasan ang pagiging judgmental. Bakit? Sa halip, ang tinuro sa atin, sa halip na punahin daw natin ang iba, sinabihan niya tayo na suriin muna natin ang mga sarili natin, kung saan tayo nagkukulang, saan tayo nagkakamali, bago natin i-judge yung iba. No? Tingnan natin yung mga sarili natin. Ano pa? Tinuro ni Jesus Christ. Sa ganung paraan,
tayo ay makagagawa ng isang community. Pwede tayo makabuo ng isang komunidad na puno ng pangunawa at kapayapaan. Hindi batay sa pagiging mapanghusga o pagiging judgmental. At habang nagpapatuloy tayo sa sermon sa bundok, kapag binasa nyo yan, mababasa nyo rin dyan. At ang mga iba't ibang prinsipyong tinuro ni Jesus Christ. Kung paanong ang mga ito ay tunay na nagdudulot ng kapayapaan sa ating sarili at sa ating pakikipag-ugnayan sa kapwa. Okay? Muli, marami sa mga utos ni Jesus Christ talagang kakaiba. Imaginein mo, pag sinampal ka, ano mo pa raw yung kabila. Or kapag ibigay, pag sa mga nangangailangan, pati yung tibabal mo, ibigay mo, di ba? Di ba? Kakaiba yung mga yan. Pero, bakit mo gagawin yan? Dahil sinasabi mo na ikaw, ang master mo ay siya. Ang Panginoon mo ay ang Panginoong Jesucristo. Siya yung master mo. So, siya yung susundin mo. At siya yung sinasabi mo sinasabi mo na ikaw ay followers niya. Ikaw ay follower niya. Kaya, gawin mo yon yung mga inuutos niya sa'yo. Okay? So, bakit? Sa Romans chapter 8, alam kong nabasa nyo na yan at alam natin na ang pinag-uusapan dyan ay mga bagay tungkol sa spirit at ang pagkakaroon ng faith, kaya ka tumanggap ng Holy Spirit. Sa Romans 8, nandyan na yan. Ayan. Sabi riyan. Ginawa ito ng Diyos. Tandaan po natin ang Diyos na napakabuti upang ang itinatakda ng kautusan ay matupad sa atin na namumuhay ayon saan? Ayon sa Espiritu at hindi ayon sa hilig ng laman. May dalawang bagay, dalawang klase ng pamumuhay. Namumuhay ayon sa Espiritu at namumuhay ayon sa hilig ng laman. Ginawa ng Diyos lahat yung pinag-usapan natin, yung sakripisyo ni Jesus Christ sa cross. No? Verse 5, ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay walang pinapahalagahan kung hindi ang mga bagay na ukol sa laman. Alam nating i-distinguish na ngayon yan. Ano? Alam natin kung tayo ang sinusunod natin, yung hilig lang natin o hilig ng laman. Ngunit, sabi sa verse 5, sa bandang huli ng verse 5, ang mga namumuhay ayon sa Espiritu ay ano raw? Nagpapahalaga sa mga bagay na espiritual. So malaki po ang pagkakaiba, no? Taliwas, no? Yung hilig ng lumalakad o namumuhay ayon sa laman, ang pinapahalagahan ay mga bagay ukol sa laman. Pero yung mga namumuhay ayon sa Espiritu, ang pinagpapahalagahan nila ay ang mga bagay na espiritual. Hindi lang yan, ito pa. Sabi, ang pagsunod sa hilig ng laman ay naghahatid saan? Oh my God, di ba? Gusto ba nating mamatay? Ayaw natin yon. At hindi lang yan kamatayang pisikal, No, pag hindi natin tinigilan yung pagsunod sa hilig ng ating mga laman, kamatayang walang hanggan ang daranasin natin, no? Dalawang bagay yan, kamatayan na yan. Ngunit, tingnan nyo po, sabi sa huli ng verse 6, ang pagsunod sa Espiritu ay ano raw? Nagdudulot ng hindi lang buhay. No? Kung tayo ay sumusunod ngayon ng naaayon sa kalooban ng Diyos or naaayon sa Espiritu, ito ay nagdudulot din ng kapayapaan. Sinong may ayaw ng kapayapaan? Pero alam niyo po ba, maraming tao ang ayaw ng kapayapaan. Pero tayo gusto natin ng kapayapaan. No? Ibig sabihin ng namumuhay para sa sarili o yung namumuhay ayon sa hilig ng laman, namumuhay yan para sa sarili. Puro sarili nila, sariling iniisip, lagi silang nakatuon sa sariling interes. Puro, ako, I, me, myself, yan yung pagiging pamumuhay ng naaayon sa hilig ng laman. Yan yung ibig sabihin niyan. Lahat lang ng gusto ko, yun yung gagawin ko. At kadalasan, nagiging sakim ako kapag namumuhay ako ayon sa hilig ng aking laman. At yan ay ang
ibig sabihin, nakasentro lang ako sa sarili ko. Pero yung pamumuhay ng ayon sa Espiritu ay namumuhay ka ng naaayon sa kalooban ng Diyos. Saan mo ba malalaman ang kalooban ng Diyos? Sa Biblia. Kaya tayo, nakikinig tayo sa salita niya. Kung nakikinig tayo, good thing yon. Pero, isang bagay yon. Pero another thing, kung susundin mo ang mga naririnig mong kalooban ng Diyos. No? Kaya importante pareho, nakikinig ka, sinusunod mo ang kanyang salita, ang pamumuhay mo ay naaayon sa kasulatan, at tinatanggap mo ang gabay ng banal na Espiritu sa iyo. Hindi ka makapamuhay ng tama. Tanggap mo sa sarili mo na kailangan ko muna i-check kung ito ba ay naaayon sa kalooban ng Diyos. Yun yung pamumuhay ayon sa Holy Spirit. At, verse 6 yun, di ba? Binasa natin. So, ulitin ko, kapag tayo ay namumuhay ayon sa laman, sigurado, hindi mo mararanasan ng peace. Wala yan, hindi mo yan mararanasan talaga. Kasi ang pagkakaroon ng kapayapaan mula sa ating pakikipag-isa sa Panginoon at sa ating Diyos, nagkaroon tayo ng kaugnayan, mapayapang relasyon sa Kanya. Doon pa lang magsisimula na pwede tayong magkaroon ng mapayapang relasyon sa ibang tao. Okay? So, maaari tayong, minsan naman, wala yung sigawan, suntukan, sakitan, walang ganon. Pero alam niyo ba na kahit walang ingay na ganon o gulo sa paligid mo, nararanasan mo pa rin yung hindi ka peaceful sa sarili mo. Bakit nangyayari yon? Kasi hindi mo pa nararanasan yung tunay na pakikipag-reconcile sa Diyos. No? Kaya, hindi mo pa nararanasan yung totoong kapayapaan. Kahit wala kang naririnig na ingay, walang away, physical na away, sa isip mo, meron kang galit, meron kang bitterness, o inggit, o selos, at kung ano nung mga masasamang kaisipan na patuloy. Lahat tayo nakakaranas yan. Pumapasok sa isip natin yung mga ganyang bagay. Yun, ibig sabihin, ang sentro ng buhay mo ay wala pa kay Kristo. No? Hindi pa si Jesus Christ yung sentro ng buhay mo, kaya nangyayari sa'yo yan. Pero, kaya ang tawag sa'yo ay lumalakad ayon sa hilig ng laman. At alam natin sa Galatians 5, di ba? Wala raw karapatan sa Galatians 5, verse 22 to 23. Ewan ko kung saang version na alam nyo na ang lumalakad sa kasamaan, hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. No? Hindi mo mararanasan yung kapayapaan sa piling ng Diyos. Pero kung ikaw ay lumalakad ayon sa Espiritu, or ang buhay mo ay naaayon sa pagsunod mo, sa natututunan mo sa salita ng Diyos, ikaw ay may mapayapang relasyon sa Diyos. Nandiriyan ang iyong kapayapaan sa kaloob-looban mo. At may pagkakataon ka ring magkaroon ng kapayapaan o nakakahawa kaya yung pagiging peaceful. Kung ang kasama mo palagi ay magagalitin, ano nangyayari sa'yo? Nagiging pukuno. Eventually, kung hindi ka talaga convinced na ang God ay kasama mo, na payapa ka sa sarili mo, eventually, ang nangyayari sa'yo, nagiging magagalitin ka rin. Pero kung andyan yung intact yung relasyon mo, mapayapang relasyon mo sa Diyos, hindi mo papansinin yung magagalitin at sa halip, ikaw, mahahatak mo siya. So, tingnan nga natin. Ano yung sinabi sa susunod na verse natin? Yan, meron dyan. Sabi dyan, Romans 8:7, kaya nga, kapag itinutuon ng tao ang kanyang isip sa mga hilig ng laman, ano nangyayari sa kanya? Siya ay tinatawag na kaaway ng Diyos. Gusto mo ba na
maging kaaway ng Diyos. Ayaw natin yan, di ba? Sapagkat hindi siya nagpapasakop sa batas ng Diyos at sadyang hindi niya ito magawa. Yan. Di ba? Surrender natin ang ating sarili para hindi tayo tawaging sa ating Diyos. Paano gawin yon? Nakikinig ka ng aral niya, pinapamuhay mo yung mga natututunan mo para magkaroon ka ng hindi ikaw yung tinatawag na hindi nagpapasakop sa batas ng Diyos at hindi gumagawa ng mga kautusan ng Diyos. At verse 8, ang nabubuhay ayon sa hilig na laman ay hindi raw ano. Ang sakit no na kung hindi tayo kinalulugdan ng Diyos, ibig sabihin, hindi siya masaya pag nakikita ka niya at ayaw kanyang kasama, wala ka sa piling niya. I mean, ewan ko kung tama ba yung salita ko, no? Pero alam natin na napaka-mahabagi ng Diyos. Ang hinihingi niya lang, maging humble ka, maging maintindihan mo na ang kasalanan, nalulungkot ka kapag nagkakasala ka, kaya nagiging meek ka, at nagiging hunger, gustong-gusto mong maintindihan ang salita ng Diyos, gusto mong mamuhay ng tama, yun yung hunger and thirst for righteousness, nagiging merciful ka, nagiging pure in heart ka, and then, ayan, magkakaroon ka na ng peace, no? Kasi, pag masaya ang Diyos sa ginagawa mo, ano nararamdaman mo? Ikaw mismo, alam mo na napapasaya mo ang Diyos sa ginagawa mo kung naaayon sa kanyang kalooban ang ginagawa mo. Yung kilos mo, yung laman ng isip mo, yung mga sinasabi mo, at yung paraan ng pamumuhay mo. Di ba? Ano pa? Sa Romans 12 daw, puntahan natin ang Romans 12. At nandiyan naman yan sa screen nyo, sa mga mayroong scripture dyan. Romans 12, sa verse 18. Hanggat maaari, ito yung panghihikayat sa atin ng scripture. Sabi ni Paul, kayo na lang magbasa ng context nito, ha? Napakaganda ng context nito. Alam niyo yung verse 1, ano? Living sacrifice. Hanggat maaari, gawin ninyo ang inyong makakaya upang mamuhay kayo ng mapayapa kasama ang kahit sino man. Ibig sabihin, kahit sino ang kausap mo o kasama mo or nakaka-encounter mo, di ba? Sikapin mo, gawin mo ang inyong makakaya upang mamuhay kayo ng mapayapa kasama ang sino man. At verse 19, mga minamahal, ito yung mga pamamaraan, no? Paano mo gagawin? Sabi, huwag kayong maghihiganti. Minsan tinutokso nga lang tayo. Sasabihin lang sa atin, bakit? Ano ba yun? Jester, paano ka ba tinutokso niya? Ang kulit mo, Jester. O kaya si Tita Stella. Tita Stella, bakit ang taba mo ngayon? Sasabihin ni Jester, nakasuntok na agad. Yun yung paghihiganti. Si Tita Stella, di nakatababatiin, no? Sinabihan mo akong mataba. Yun yung paghihiganti. Dahil ang sabi, ipaubayan ninyo iyon sa galit ng Diyos. Hayaan nyo lang ang Diyos kasi ang Diyos laging tama. Sila ang magtatanggol sa'yo, siya. Sapagkat nasusulat ang sabi, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. So, ayan, magandang aral yan sa ating lahat. Sa halip, verse 20, kung nagugutom ang inyong kaaway, ano raw gagawin nyo? Hindi lang sa hindi kayo gaganti, ha? Kapag nagugutom daw ang inyong kaaway, pakainin mo. Kung nauuhaw, painumin mo. Nang sa gayon, magbubunton ka ng mga baga sa kanyang ulo. Diba? Kapag ginagawan mo ng kabutihan ng isang tao, kahit gaano pa yan kasama, lalambot ang puso niyan. Alam mo yan. No? Pero kung ikaw, dahil tinukso ka,
tinukso mo na rin siya, nagkasuntukan na kayo, at nagmurahan na kayo, ano mangyayari? Di ba? So, ito ang pinapayo sa atin ng Biblia. No? Kung nagugutom ang kaaway, pakainin. Ano pa? Kung nauuhaw, painumin. Di ba? Kakaiba yan. Kakaiba tayo. At dapat naiiba tayo. Tayo ay followers ni Kristo, hindi tayo yung mga taong wala pang Kristo. Walang Holy Spirit na tumutulong. Walang relasyon sa Diyos. Tayo yung may mga matamis na kaugnayan sa Diyos. So, kaya natin to. Bakit? Bakit natin kakayanin to? Kasi ang Diyos ang kasama natin. God in Christ is in us. Di po ba? Kaya natin yun sa tulong ng Diyos. And verse 21, huwag kayong magpadaig sa masama. Di ba? Kundi, baligtad, ha? Ang gawin nyo, daigin ninyo ng mabuti ang masama. Kung tinutokso ka ng iinis sa'yo, anong gagawin mo? Ipag-pray mo siya. O kaya, kung meron ka, kung hindi pa rin nadala sa prayer mo, nanahimik ka, nagdasal ka, sigurado may mangyayari eh. Kasi yung sabihin mo na, ikaw lang ba ang gwapo? Ako puro, ewan ko. So, ano pa? Sa chapter 14 ng Romans, verse 1. Ito pa, another thing na pwede mong gawin para maging peacemaker ka. Tanggapin ninyo ang mahihina sa kanilang paniniwala. Diba? Maraming tao na hindi pa nagmamature. No? Kaya, kung mahina pa ang kanilang paniniwala, huwag kayong makipagtalo sa kanya tungkol sa kanyang kuro-kuro. Hayaan mo siya mag-open ng kanyang laman ng isip niya. Sa gayon, at habang nag-open siya ng laman ng nasa isip niya, may tutulungan ka ng Diyos habang ikaw ay nagpe-pray para ma-witnessan mo siya. May naniniwalang maaari siyang kumain ng anuman, ngunit gulay lamang ang kinakain ng mahina sa kanyang paniniwala. Huwag hamakin ng taong kumakain ng anuman ang taong kumakain ng gulay lang. At huwag din namang hatulan ng kumakain ng gulay lang ang taong kumakain ng kahit ano. Diba? Sapagkat siya ay tinanggap din ng Diyos. No, lahat ng taong bumabalik sa Diyos, tinatanggap niya. So, sino ka? Verse 4. Sino ka upang humatol sa lingkod ng iba? Ang Panginoon lamang niya ang makakahatol kung siya ay karapat-dapat o hindi. At ituturing naman siyang karapat-dapat sapagkat kayang gawin iyon ng Panginoon. Bakit? Ikaw at ako, naranasan natin na binago tayo ng Diyos. So, pwede ring mangyari sa taong iyon, kung mahina pa ang pananampalataya niya, kung nahihikayat mo siyang magpatuloy, makinig sa salita ng Diyos. Ganyan din ang mangyayari sa kanya. Kaya siyang baguhin ng Panginoon. No? Verse 5, may nagpapahalaga sa isang araw, ngunit nang higit kaysa ibang mga araw. May mga, di ba, like yung Sabadista. Pero hindi dapat sasabihin na kami lang ng mga Sabadista ang sumasamba. Kasi yun lang yung tamang araw ng pagsamba. Hindi po, yun na yung pagiging judgmental sa iba. No? May naniniwala namang pare-pareho ang lahat ng araw. Dapat tiyakin ng bawat isa kung ano ang kanyang pasya tungkol sa mga bagay na ito. Ang nagpapahalaga sa isang araw ay nagpapahalaga rito. Tingnan niyo po itong ating verse 6. Nagpapahalaga sa isang araw ay nagpapahalaga rito alang-alang saan? Sa Panginoon. Ang kumakain ng anuman ay kumakain, alang-alang sa Panginoon, sapagkat nagpapasalamat siya sa Diyos. Iyon namang hindi kumakain ng ilang uri ng pagkain ay gumagawa ng ganoon, alang-alang din sa Panginoon at nagpapasalamat din siya sa Diyos. Yun yung key, no? Nakikita mo na nagpapasalamat sa Panginoon at alang-alang sa Panginoon at nagpapasalamat sa Diyos. Walang sino man sa atin ang nabubuhay o namamatay para sa sarili lamang. Maraming pinili ang Diyos at wala tayong karapatang i-judge sila. Diba? Kung tayo ay nabubuhay para sa Panginoon, kung tayo ay nabubuhay
para sa Panginoon tayo nabubuhay. At kung tayo ay namamatay, para sa Panginoon tayo namamatay. Kaya nga, sa mabuhay o sa mamatay, tayo ay para sa Panginoon. Yun yung key mo, no? Sapagkat si Kristo ay namatay at muling nabuhay upang maging Panginoon ng mga patay at ng mga buhay. Ngunit ikaw, bakit mo hinahatulan ang iyong kapatid? At ikaw naman, bakit mo hinahamak ang iyong kapatid? Tayong lahat ay ano raw? Tingnan niyo po yan. No? So kung may mahina pa sa faith, tulungan mong maging madagdagan ang kanyang faith. Ikaw ang tutulong, ano? Dahil tayong lahat ay haharap sa hukuman ng Diyos. Kung may may kaibigan ka na mahina pa sa faith, no, mahalin mo siya. Tulungan mong, katulad mo, kung sinasabi mo na matatag ka na sa faith, no, matutulungan mo siya na maging matatag din. Dahil alam mo na lahat ng tao ay haharap sa hukuman ng Diyos. Verse 11, sapagkat nasusulat, sabi ng Panginoon, dahil ako'y buhay, ang lahat ay luluhod sa harap ko, at ang bawat isa ay magpupuri sa Diyos. Kailan natin malalaman yan, no? Hindi ngayon lang, no? May iba't ibang panahon ang bawat tao. So, nakikita natin na ang Diyos, na si Yahweh, ang pinupuri nila. Verse 12, kaya't bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos. Wala tayong karapatang i-judge ang kahit sino. Dahil bawat isa-isa tayong haharap sa Diyos at magbibigay sulit tayo sa Kanya. Verse 13, huwag na tayong humataw sa isa't isa, huwag rin tayong maging dahilan. So, hindi ka lang sinasabihan na huwag maging judgmental. Ano pa ang sinasabi dyan? Huwag maging dahilan ng pagkatisod o pagkakasala ng ating kapatid. No? Minsan, dahil lang sa maliliit na bagay, nagiging dahilan tayo ng pagkakasala ng iba. No? Kaya't ingatan natin yon. Ito ang panghihikayat sa atin ng ating kapatid na si Apostle Paul. At talaga na ma-applicable sa ating panahon yan. Verse 14, dahil sa aking pakikipag-isa sa Panginoong Jesus, natitiyak kong walang anumang likas na marumi. Ngunit kung sino man ay naniniwalang marumi ang anumang bagay, marumi nga iyon sa kanya. Kaya, verse 15, kung dahil sa kinakain mo ay natitisod ang iyong kapatid, ang sabi, no, hindi na ayon sa pag-ibig ang ginagawa mo. Kung ikaw ay kakain na ikatitisod ng kapatid mo, itago mo, huwag mo ipakita sa kanya, di ba? Huwag mong ipahamak ang taong tinubos ng kamatayan ni Kristo dahil sa iyong kinakain. No? Kayo na lang ni Ama. Kayo naman talaga nagsusulit tayo kay Ama. Kapag nag-iisa tayo, dun natin nasasabi na ito ang totoong ako, no, sa piling ng Diyos. No? Pag-ingatan mong ang inaakala mong mabuti ay huwag mamasamain ng iba. Napakagandang paalala. Sapagkat ang paghahari ng Diyos, verse 17, ay hindi tungkol sa pagkain o inumin. Di ba? Ito ay tungkol sa matuwid na pamumuhay, kapayapaan at kagalakan na ipinagkaloob ng Espiritu Santo. Ang naglilingkod kay Kristo ng may ganitong kaisipan ay kinalulugdan ng Diyos at now, iginagalang ng tao. No? Kung gagawin mo lahat ng bagay na naaayon sa kaloob ng Espiritu Santo, ikaw ay lingkod ni Kristo at ang kaisipan na meron ka ay katulad ni Kristo, kinalulugdan ka ng Diyos at ginagalang ka ng ibang tao. At 19, kaya't lagi nating pagsikapang gawin ang mga bagay na nagdudulot ng kapayapaan at nagpapalakas sa isa't isa. Nagpapalakas sa pananampalataya ng isa't isa. No? So, kung ikaw ay nagiging cause ng gulo o nagiging dahilan para mawala ang peace sa bahay nyo o sa simbahan nyo o sa community nyo, magdasal ka na, humingi ka ng peace sa God para makatulong ka. No? Ano pa? Sa Romans 15, napakagandang prayer nito. Pero bago yung prayer na yan, baka kasi yan na yung last verse ko. Titingnan ko muna kung meron ako nakaligtaan dito.
Ah, sa ating karanasan ng pakikipag-isa kay Kristo, alam nating hindi magic magkaroon ng kapayapaan, no? Unti-unti, simula nang nakipag-isa tayo kay Jesus Christ, magpahanggang ngayon, no? Minsan naguguluhan pa rin tayo kung minsan, di ba? Pero alam natin sa sarili natin kung paano na gaano na katibay ang relasyon ko sa Diyos para kahit na napakagulo ng paligid ko, nananatili ang kapayapaan sa puso ko. No? Kahit na inaaway na ako ng lahat ng kapitbahay ko, hindi ko pa rin nakakalimutan na ang Diyos na nasa piling ko ang nagtatanggol sa akin, payapa ako at minahal ako ng Diyos na to, tinubos ako sa kasalanan ko at ngayon, pwede akong maging tagapamayapa ng mga kapitbahay ko na nanggugulo sa akin. Yung pagkakaroon mo ng kapayapaan dahil sa relasyon o matamis na relasyon mo o kaugnayan mo sa Diyos, ang dahilan kung bakit mo mamahalin ang kapitbahay mo, kung bakit mo patatawarin ang kapitbahay mo, ito ang dahilan kung bakit kaya mong nananatiling tahimik at payapa ang isip mo dahil ramdam mo, naranasan mo kung gaano ka minahal ng Diyos mo na ngayon ay nasa sa piling mo. At ang sabi riyan, Romans 15 verse 5, ipagkaloob nawa ng Diyos na siyang nagbibigay sa atin ng katatagan at lakas ng loob. Tandaan po natin, katatagan at lakas ng loob, ang Diyos ang nagbibigay niyan sa atin sa pamamagitan natin ng pakikinig ng salita niya. Na kayo ay mamuhay ng may pagkakaisa ayon kay Kristo Jesus. Upang sa gayon, nagkakaisa kayong magpupuri sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. At Efeso chapter 2 verse 13. Ngunit ngayon, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayo na dati ay malayo, ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. So, di ba, ang Diyos, dahil sa biyaya niya, dahil sa pagiging merciful niya, dahil sa pagiging mapagmahal niyang Diyos, ginawa niya yan. No? Siya pa rin ang gumawa ng paraan para mapalapit tayo sa Kanya. Diba? Gaano ka mapagmahal at kamahabagin, mapagpatawad ang ating Diyos. Ayan. Dati kayo'y malayo, inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, sapagkat si Kristo mismo ang nagbigay sa atin ng kapayapaan. Dahil pinag-isa niya ang mga Hudyo at mga Hentil, at sa pamamagitan ng kanyang katawan, giniba niya ang pader ng alitan na naghihiwalay sa atin. Verse 15. Pinawalang bisa niya ang kautusan kasama ng mga utos at mga alituntunin nito upang mula sa dalawang lahi ay makalikha siya ng isang bagong bayan na nakipag-isa sa kanya at sa gayon ay magkaroon ng kapayapaan. Napakaganda ng plano ng Diyos, no? Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, winakasan niya ang kanilang alitan. Tinapos, no? Ang alitan ng Gentiles at Jew, di ba? Pinagkasundo sila ng Diyos at pinagbuklod saan? Sa iisang katawan. Kaya tayo nga, di ba, salamat sa Kanya. Tayo ay mga na-grafted sa olive tree, no? Sa true olive tree. Sabi niya, isang katawan tayo. Naparito nga si Kristo at ipinangaral niya sa lahat ang magandang balita ng kapayapaan. Sa inyong mga hentil na noon ay malayo at sa mga Hudyo na malalapit. Dahil kay Kristo, tayong lahat ay nakakalapit sa Ama sa pamamagitan ng nag-iisang Espiritu. So, tanungin natin ang ating mga sarili, kaya mo maging tagapamayapa? Kaya mo! Diba? Sabi nga ni Jesus Christ, binigyan nga tayo ng task na ilapit natin ang lahat ng tao na sa Diyos. No? Tayo yung daan para mapalapit ngayon. Wala si Jesus Christ physically, pero
Christ in you. Through the Holy Spirit na meron ka. Diba? Kaya mo ang kapayapaan o maging tagapamayapa. Pilipos chapter 4 verse 6. Ang sabi riyan, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Alam mo naman yung taong balisa, di ba? Walang kapayapaan yan. Kaya yan ang payo ni Apostle Paul. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay kasi sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Kaya kung nakakaranas ka na ng worries, anxieties, fears, bitterness, anger, lahat ng klaseng negatibo na yan, manalangin ka na. No? Panalangin may pasasalamat. Bakit? Kasi at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. Sa madaling salita, tayo, lagi nating sinusuri ang ating mga sarili. Kapag may something dyan sa ating mga isip, natatakot, nagagalit, nag-worry, gustong manakit, magdasal na tayo. Ibig sabihin nun, wala ka na sa piling ng Diyos, wala ang kapayapaan sa iyo, wala ang Diyos sa piling mo, wala si Kristo at ang Diyos sa piling mo, wala ang banal na Espiritu sa iyo, at hindi ka nagagabayan ng Diyos dahil hindi ka nagdarasal. Kaya magdasal ka na. Nang sa gayon, yung kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa iyong puso at pag-iisip dahil sa inyo pakikipag-isa kay Kristo. Maraming tao ang nagsasabi sila ay na kay Kristo, nakipag-isa sila kay Kristo. Pero ano ang buhay? Hindi ko kayang kontrolin hindi ako responsable sa kung ano ang laman ng isip mo ngayon. Ikaw yung nakakaalam yan. At kung ikaw ay nandyan sa ganyang klase, wala yung kapayapaan ng Diyos sa isip mo, magdasal ka na. No? Yun yung tanging magagawa mo. Dahil nakipag-isa ka kay Kristo, dapat nananatili ang kapayapaan sa isip mo kahit nasa gitna ka ng napakagulong mundo. Hindi yan yung bagay na hindi kayang unawain ng isip natin. Bilang pagtatapos, ito pa ang payo sa atin, mga kapatid. Lagi ninyong isaisip. Ito lagi raw nating isa-isip. Ano ibig sabihin? Pag nilay-nilayan natin, sabi nga ni Ate Penny, sila. No? Lagi nating pag nilay-nilayan, lagi nating ilagay sa isip natin. Kung hindi natin naiisip yan, isipin natin yung iniisip natin. Di ba? Lagi ninyo isa-isip ang mga bagay na karapat-dapat, kapuri-puri at kapuri-puri. Mga bagay na totoo. Saan mo makikita ang mga bagay na totoo sa salita ng Diyos? Marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutunan, tinanggap, narinig at nakita sa akin. Sa gayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Yun. Kaya wag po nating sayangin yung mga panahon na nakikinig tayo. Kapag nakinig tayo sa linggo at pag uwi mo sa bahay mo ay nakalimutan mo na yung sermon, balikan mo, naka-online yan sa YouTube. No? At pwede mong balikan. Kasi normal lang naman na sa gulo ng paligid natin, nakakalimutan natin dahil maraming nanggugulo. Nandito tayo sa mundong napakagulo. Pero pwede mong kontrolin ang isip mo. Ako, hindi ko kayang kontrolin. No? Hindi ko kayang kontrolin kayo. At hindi rin ginagawa ng Diyos yan na kontrolin ng kahit sino sa atin. Sino lang ang may gustong gumawa niyan, gustong gawin ng devil yan, pero hindi niya yan gagawin kung hindi mo iaalaw. No? So, kung meron kang fear, meron kang anxiety, may depression, may sickness, or anger or bitterness or resentment, ano pa man yan. Sign na yan
na wala sa piling mo. Wala ka sa piling ng Diyos. Siya hindi yan nawawala, no? Ikaw yung lumilihis sa Kanya. Parang yung umbrella, no? Yung umbrella, kung gusto mong hindi ka maulanan, kung malakas ang ulan, tumapat ka dun sa no? At mababasa ka sa ulan kung hindi ka pupunta dun sa pinaka-umbrella, no? At yun, napakagandang payo sa atin. Isagawa raw natin. Yung mga natututunan natin, tinanggap na rinig at nakita sa ating Panginoon at sa ating kapatid na si Apostle Pablo. Bakit? Sa gayon, sa inyo raw ang Diyos. Gusto mo bang nasa piling mo ang Diyos? Gawin mo ang mga aral na tinuturo sa'yo, no? Mga naririnig mo, na tinanggap mo, at mga bagay na nakita natin sa mga bubuting halimbawa, tulad nila Apostle Paul at ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil sa gayon, sa iyo ang Diyos na ano raw, nagbibigay ng kapayapaan. Colossus, kanina binasa ni Ita ito at nakakatuwa lang na sabi, sa verse 13 ng 3, Colossus chapter 3, magpasensya kayo sa isa't isa. Gusto mo maging peacemaker? Maging pasensyosa ka. Pasensyoso. Kung may hinanakit kayo kanino man, ang sabi riyan, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Di ba? At higit sa lahat, taglayin ninyo ang, pagmamahalan na siyang nagbubuklod sa lahat, sa ganap na pagkakaisa. Normal lang yung mayroon tayong pagkakaiba. Magkakaiba tayo ng kinagisnan, kinalakhan, kaya magkakaiba tayong mag-isip. Pero nagkakaisa tayo kapag tayo ay nakiisa sa Panginoong Jesucristo at sa pagsunod tulad niya. No? Paano siya sumunod sa kanyang Ama? Sinasabi natin, followers tayo ni Christ, nakipag-isa tayo kay Christ, sundin natin siya at magkakaroon tayo ng pagmamahal na katulad niya. Paanong natin dinidescribe ang pagmamahal ni Jesus Christ? Minahal niya tayo hanggang sa kamatayan sa krus. Di ba? Paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo. So, again and again, kung may takot ka, wala kang kapayapaan. Kung meron kang anxiety, wala kang kapayapaan. Kung meron kang bitterness, anger, resentment, wala kang kapayapaan. Pero, merong kapayapaang kaloob si Jesus Christ kapag nakipag-isa ka sa Kanya. At yan yung paghariin ninyo sa inyong mga puso sapagkat iyan ang dahilan. Sabi, sapagkat iyan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa iisang katawan. Kaya, magpasalamat kayo lagi. At ito pa, napakagandang paalala. No? Sa Matthew 18 verse 15, kung nagkasala sa iyo ang kapatid mo, napakaganda. Sino rito ang nakaranas na ginawa ng kasamaan ng kapatid? Lahat tayo naranasan natin yan. At ito ang payo sa atin. Kung nagkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Yun yung first step. No? Pupuntahan mo siya, ikaw lang. Alam mo, nagkasala sa iyo yung kapatid mo, ikaw ang lumapit sa kanya, puntahan mo siya, kausapin mo siya na sarilinan sa kanyang kamalian. So, pag-uusapan niyo yung pagkakamali niya, kapag nakinig siya sa iyo, ano mangyayari? Naibalik mo na ang inyong pagsasamahan bilang magkapatid. Kapag nakinig siya sa'yo, sinabi mo, mali, ganito yung nangyari sa'yo, buong pagmamahal mo siya ikinokorek. No? Pag nakinig siya sa'yo, maibabalik niya raw yung relasyon niyo. No? 16, ngunit, kung ayaw niya makinig sa'yo, ano yung susunod na step? Magsama ka pa ng isa o dalawa upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Ibig sabihin ng isasama mo, hindi nila alam kung ano yung issue yung 2. No? Hindi yung nachismis na, uy, halika, dahil kakampi mo to, halika, samahan mo ako, puntahan natin si Mabel. Ganito yung ugali niyan eh. No? Dami-dami niya, alam ko na, ganyan na ugali niya. Ano nangyari? Hindi yan yun ha? Ganito, kung si Mabel ay nagkasala kay Stella, ang gagawin ni Stella una, pupuntahan niya si Mabel. Mabel,
mali yung ginawa mo ganito, mahal na mahal kita kapatid, ito yung tama. Kung nakinig ako sa kanya, okay, nagkaroon uli kami ng relasyon. Pero sumunod, kung hindi ako nakinig, ang gagawin niya, tatawagin niya si Mercy at si Adelpa, kasi kayo nandito. No? Si Mercy at si Adelpa, sasabihin niya, magkaharap kaming tatlo na hindi alam ni Mercy at ni Adelpa ang issue ko kay Stella. Dapat ganun, ha? Yun yun. Yun yung ibig sabihin niyan. Dahil ang sabi diyan, yung dalawang yan, para raw sila yung magiging witness, magpapatunay kung ano yung pinag-uusapan nyo. No? Sumunod, ang nangyari, hindi ka pa rin nakinig, ang sabi, kung ayaw niyang makinig sa kanila, kung ayaw niyang makinig sa kanila, sabihin mo sa iglesia. Ngayon sinabi na, kinausap na natin nyo akong tatlo, ayoko pa rin makinig sa inyo. Ang gagawin, buong iglesia niya. Ito yung proseso, ito yung tamang proseso kung may mga konfliktong tao. No? Ito ay biblical principle. Ito ang tama nating dapat sinusundin kung may issue tayo sa isa't isa. No? Di ba? Ngayon, ayaw ko pa rin makinig kasama na ni Stella, si Mercy at si Adelpa, sasabihin na yan sa buong iglesia. So, at ngayon, kung ayaw ko pa rin makinig sa buong iglesia, anong gagawin sa akin? Ituring nyo na ako na isang parang hentil o isang maniningil ng buwis. Ano ba yung hentil? Ano ba yung maniningil ng buwis? Masama ang reputasyon, ano? Ibig sabihin, mamahalin nyo pa rin ako. Maaaring hindi nyo na ako kausapin dahil ayoko makipagkasundo sa inyo eh. No? Pero ipinagpe-pray nyo ako, di ba? Patuloy nyo pa rin ako ipagpe-pray. Dahil hindi nyo alam kung pag ang Diyos na humilo sa puso ko, hindi na ako makakahindi. I mean, kayo, ginawa nyo na yung pamamaraan na naaayon sa kalooban ng Diyos. Yun yan. Isa lang muna, sumunod, nagsama na isa o dalawa, ayaw pa rin. Sinabi na sa buong iglesia, ayaw pa rin makinig. Huwag nyo muna kayong mag-fellowship sa Kanya. No? Hindi muna kayo, kasi kung patuloy pa rin akong magdi-disagree sa inyo, mag-aaway lang tayo na mag-aaway, anong sense na magsasama tayo, di ba? So, pero hindi ibig sabihin, hindi na kayo concerned sa akin, pinagpe-pray nyo pa rin ako at minamahal nyo pa rin ako. Kaya, minamahal nyo pa rin ako, kaya ipinagpe-pray nyo pa rin ako. Hindi natin alam paano kikilos ang Diyos. Di ba? So, yan. Ay, wala na pala akong scripture. Yan yung mga encouragement sa atin ng scripture. Na alam ko, pag inisa-isa unyo uli yan, balik-balikan nyo kung paano maging peacemaker, makukuha nyo yung essence niyan. No? Na, wait lang ha, gusto ko lang din mabasa at maalala. Gusto ko ulitin sa ating lahat na gumagawa ka ng mabuti sa lahat ng pagkakataon, ng may pag-ibig at kabutihan sa kabila ng masamang ugali ng ibang tao sa'yo. Bakit? Bakit? Dahil alam mong mahal ka ng Diyos at minamahal ka ng Diyos at mamahalin. Kaya gusto mo na siyang sundin. Gusto mo na rin siyang mahalin. At hindi lang yon. Dahil sa naramdaman mong minahal ka ng Diyos, pinagkalooban ka ng Holy Spirit, meron tumutulong sa'yo, may kapangyarihang tumutulong sa'yo para magbago ka. No? Para maramdaman mo ang pagmamahal na yon. At yon ay sa pamamagitan ng pamumuhay o kapangyarihan ng pamumuhay ng naaayon sa Holy Spirit. Ito ay isang kakaibang paraan ng pagtugon sa mga gulo o sa mga kaaway natin. Kasi mas inuuna natin talagang maging mapagmahal, maging mabait, maging mapagbigay, imbes na maghiganti at manakit din. No? Hindi natin, sa totoo lang, yung ginagawa nila, alam natin na sino ang author ng mga yan. No? Alam nating hindi galing sa Diyos yan. So, kung siya ay hindi pa ganun katatag sa faith, itong kaaway mo, hindi niya pa marirealize yun. Anong dapat mo maging
resulta, anong dapat mong maging ugali sa kanya, paano mo siya tutulungan, di ba? So, yan yung mga principles na binasa natin kanina. So, gusto ko lang sabihin sa atin na hindi natin dapat personally ng pagiging masamang tao ng iba sa atin. No? Oo, madali lang yan sabihin, mahirap gawin. Pero pwede. Diba? Kasi meron tayong katuwang. May helper tayo, may Holy Spirit tayo. Pinapakita yan sa Bible, no? Na naintindihan din natin na ang taong wala kay Kristo, ay hiwalay sa Diyos. Walang relasyon sa Diyos. Naiintindihan natin na kaya siya ganoon ang pag-uugali. Dahil sa hindi pa siya natutulungan, o hindi pa siya peaceful, o wala siyang kaugnayan sa Diyos. No? Kaya ikaw, na may kaugnayan sa Diyos, hindi natitinag ang relasyon mo sa Diyos dahil sa masamang ugali ng taong ito. No? Ang sa halip, nagmamahal ka, umuunawa ka, tumutulong ka, nagbibigay ka, hindi ka gumagante, hindi ka nakikipag-away. No? Dahil kumbinsido ka sa sarili mo na matatag ang relasyon mo sa kanila, sa Diyos at sa kanyang anak. No? Huwag nating hayaan yung kasamaan ng ibang tao ang magbunsod sa atin para gumante, para personalin ang lahat ng bagay. No? Oo nga, sabi ko nga, madaling sabihin yan, pero mahirap ipamuhay. Pero pwede mo ipamuhay yan araw-araw. Ang gagawin mo, ano yung mga principles na narinig natin kanina, mananalangin tayo at hingi ng tulong sa Diyos. Nang sa gayon, makapaglakad tayo ng naaayon sa banal na Espiritu na pinagkaloob sa atin. Yun yung punto ng pagkakapili sa'yo, yan yung punto na pagiging followers mo kay Jesus Christ, nakipag-isa ka sa Kanya, ngayon, may matatag at matamis na relasyon ka sa kanila. Okay? So, next time, pakikinggan naman natin yung, ano ba yung topic mo, J.A.? Persecution yata. Okay. So, exciting topic din ito. At nais ko na, huwag natin kalimutan, sa Ephesians 6, may complete armor tayo sa God, no? Sa pamamagitan ng Holy Spirit at Holy Bible, kumpleto ang panangga natin sa lahat ng nagbabagang mga panunukso ng dyablo sa atin. Oo nga, hindi tao ang kalaban natin, kaya kaya nating unawain, kaya nating magmahal, kaya nating magmalasakit at umunawa, magpatawad, at hindi tayo judgmental sa kapwa natin. Okay? So, bilang mga tagasunod ni Jesus Christ, ano ang sabi? Ulitin natin, Matthew 5, verse 9. Nandyan ba yan, anak? Sorry Ayan. Tandaan po natin, sabi riyan, pinagpala ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan. Sapagkat sila, ito ang pangako, no? Sila ay ituturing na mga anak ng Diyos. Gusto natin yan, di ba? Sinasabi natin ng ibang tao, hindi tayo nagsasabi, anak ako ng Diyos, no? Ibang tao ang nagsasabi, anak talaga yan ng Diyos. No? At ituturing talaga tayo ng Diyos na anak niya. Okay? Pangako niya yan. Okay? So, God bless everyone. Thank you sa pakikinig. Sana, ayoko kasing makita yung timer ni J.A., pero nag-timer ka ba? Kumusta? Mamaya na lang daw. Anyway, let's pray. Dakilang Diyos sa aming Amang Yahweh, tulungan mo po kaming ipamuhay itong aming natutunan. Nais po namin tawagin kami o ituring kaming mga anak mo. At bilang mga anak mo, nais po talaga naming maparangalan ka sa pamamagitan ng aming pagsasalita, ng aming pamumuhay, kilos o gawa. Tulungan mo po kami, Ama, hindi po namin kaya yon, kaya humingi po kami ng tulong na puspusin mo po kami araw-araw ng banal na Espiritu mo. Alam po namin na nandyan na ang kapayapaan.
Tulungan mo lamang po kaming i-acknowledge namin ang presensya niyo sa buhay namin. Kayo ng iyong anak na si Jesucristo ang gumawa ng lahat ng paraan para makalapit po kami sa inyo at ngayon may matamis na relasyon o kaugnayan kami sa inyo. Nawa po, Ama, manatili kaming nasa piling mo at nananatili kaming nasa ililim ng iyong malawak na pakpak. Sa gayon, magiging pagpapala rin po kami sa iba na makagawa kami ng mga pamamaraan ayon sa iyong pamamaraan para magkaroon ng kapayapaan ang aming paligid. Napakagulo ng mundong ginagalawan namin, kailangan po ng kapayapaan ng mundong ito. Kaya gamitin mo po kaming instrument at gusto po namin yun, Ama, kaya tulungan mo po kami na magkaroon kami ng kapayapaan sa bawat taong nakakausap namin, sa bawat taong sa mga pamilya namin, sa mga kaibigan namin, sa mga kapitbahay namin, at sa community kung saan mo kami inilalagay. Panatiliin mo po ang kapayapaang ito, Ama, sa aming puso dahil sa aming pakikipag-relasyon sa iyo. Salamat po dahil nangyari ang lahat ng iyon dahil sa kayo ay Diyos ng pag-ibig, Diyos na mapagpatawad, Diyos na mahabagin, at Diyos ng hustisya. Tulungan mo po kami, Ama, na manatili kami sa piling mo hanggang sa pagbabalik ng iyong anak o hanggang sa aming pagpapahinga. Tulungan mo po kami, Ama. Tinataas ko po ang aming mga elders, ang mga kapatiran na nanghingi ng kagalingan. Pagalingin mo po sila, Ama. Ang mga kapatid na nahihirapan, i-comfort mo po sila. Ang mga kapatid na nanlalamig sa pagmamahal sa iyo, muli mo pong pag-alabin at ipadama ang pagmamahal nila sa iyo at pagmamahal mo sa kanila. Tulungan mo po kaming lahat, Ama, na maligtas kasama ng aming mga mahal sa buhay. Salamat po sa pagkakataon at sa buhay na kaloob mo na chance lagi na binibigay mo sa amin bawat araw. Ama, nawa, maghapon ka naming mapasaya. Tulungan mo pa rin kaming mapasaya ka namin sa bawat gagawin namin na maihandog namin ito na para bang sa iyo kami naglilingkod palagi, ano man ang aming gawain. Tulungan mo po kami sa ngalan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Amen. Thank you, mga kapatid.